Pare, kakauwi mo lang mula sa abroad at nakakuha ng dekalidad na pribadong ospital para sa asawa mo. Napakadedikado mo naman. Isang taon akong wala. At marami akong utang sa kanya. Ang ospital ay isa lang, maliit na kabayaran. Gusto kong makita kung anong klaseng babae ang nagpagawa nito sa'yo. Juliet, tigil. Huwad na doktor ka. Tinanggihan mong bigyan ng asawa ko ng ultrasound noon. Ngayon babae ang nanganak siya. Ang angkan ko, walang tagapagmana dahil sa'yo. Gino, mahigpit na ipinagbabawal ng ospital. Ang pagbubunyag ng kasarian para maiwasan. Ang pagkiling sa kasarian, ilang beses mo na kami ginulo tungkol dito. Kung hindi ka hihinto, tatawag ako ng pulis. Akala mo takot ako sa pulis? Anak na lalaki ang gusto ko, hindi babae. Paulit-ulit mong sinasabi ayaw mo ng babae, pero hindi ka ba isinilang ng babae? Dagdag pa. Nasa report ng asawa. Pinanganib mo ang buhay niya, binigyan mo ng mapanganib, mga pamahiin para magkaanak ng lalaki. Nagdulot ng pagdurog, muntik na siyang mamatay sa pagdurog. Kriminal ito, nai-report na namin sa pulis. Gusto mo ng anak na lalaki, di ba? Hanapin mo siya sa kulungan. Putang ina. Nagbigay ako ng pamahiin. Ano ngayon? Wala kang pakialam. Makinig kang mabuti. Mawawala ang angkan namin dahil sa'yo. Doktor ka, di ba? Puputulin ko ang mga kamay mo at wawakasan ang karera mo. Bakit mukhang pamilyar siya? Baka nakita ko na siya dati. Mga gwardya, palayasin siya. Pare, ang swerte mo talaga. Hawak pa rin siya? Ayos ka lang. Okay lang ako, salamat. Tara na. Ipasyal mo ako sa regalo para sa asawa mo. Bakit parang kilala ko siya? Bakit pamilyar ang mukha niya? Juliet, naiinggit ako sa'yo. Unang araw mo pa lang. Nakalapit ka na agad sa henyong si Kevin Williams. Kevin, ang ibig mong sabihin, yung kilalang, himalang surgeon. Oo, hindi lang siya. Doktor na head, tagapagmana pa ng William Pharma, at bagong CEO ng ospital. Sabi nila, bumalik siya para magtrabaho dito. Pero lahat nagsasab na siya raw ay malamig at suplado, walang interes. Sa mga babae, huwag ka nang umasa na makipag-date sa kanya. Kalokohan. Ang drama, meron talagang, akala kaya sila, ng mga eksena. Mia, kasama mo siyang intern. Dapat magtulungan ka. Bakit mo nasabi yan? Wala naman akong binanggit. Anong nangyayari? Bakit ang ingay? Director Miller. May balita. Bumalik ang CEO para bantayan ang surgery department. May chismis na. Pipili siya ng estudyante sa mga intern. Pwedeng isa sa inyo ang mapili. Sige, sumunod kayo. Siyempre naman, ako ang pipiliin niya. Dr. William, ito ang dalawang pinakamahusay na intern ngayong taon na aking dinala sa inyo. Ikinagagalak kong makilala kayo. Ako si Mia. Isang buong taon na akong nagtatrabaho sa DD Hospital. Mahusay ako sa lahat ng larangan, lalo na sa mga usapin tungkol sa kalalakihan. Mga usapin tungkol sa kalalakihan, ha? Director Miller. Ilagay mo siya sa Men's Health Department para mag-rotate doon. Siguraduhin matutuhan niya ang lahat ng trabaho kung hindi niya makukumpleto ang mga ito. Walang promotion na maaaring ibigay. Paano mo nagawa ito? Ano, hindi ba malinaw? Sige, lumabas ka na ngayon. Parang kilala ko siya. Saan ko ba nakita ang lalaking ito? Bakit nakatayo ka dyan? Ito na ang pagkakataon mo. Ikinagagalak kong makilala kayo. Ako si Juliet. Juliet ng Romeo at Juliet. Juliet, bakit parang pamilyar ang pangalang ito? Sir, mayroon po ba ako? Nakadikit sa mukha ko. Wala. Tungkol sa nangyari sa pamilya ng buntis na pasyente, sa tingin mo tama ang ginawa mo? Naiintindihan ko ang damdamin ng pamilya mula sa kanilang panig. Ngunit malinaw sa batas na, bawal ibunyag ang kasarian ng sanggol. Ito'y para maiwasan ang diskriminasyon base sa kasarian. Naniniwala akong wala ako nagawang mali. Mabuti. Tandaan mo ito. Mas mahalaga ang etika kaysa sa husay sa medisina. Ikaw. Paumanhin, kailangan kong sagutin ito. Kevin. Bantayan mo ang tono mo. Tito, ang sama-sama mong asawa, pagkatapos pakasalan ng kaibigan ko. Nag-abroad ka agad, pinaghintay mo siya ng 1 taon. Makinig ka. May mga importanteng bagay noon na kailangan asikasuhin. Wala akong pakialam, ngayon din. Dapat mo siyang uwiin sa bahay. O hindi na kita, ituturing na tito. CJ, iuwi ko siya ngayong araw. Ayos. Ayos.
Ipa-PM ko sa'yo, ang numero niya mamaya. Dapat bawiin mo sa kanya. Huwag kang mag-alala. Bubuhayin ko siya ng maayos. Director Miller, ano bang dapat? Kung dalhin ka pa, nakikipagkita sa isang babae. Mas mainam sigurong. Tanungin mo ang mga dalaga. Juliet, tulungan mo siyang magbigay ng ideya. Depende po kung anong klase. Babae ang pakikitunguhan ninyo. Ang asawa ko. Ang bata pa pero may asawa na? Sino kaya ang napangasawa niya? Anong klaseng babae kaya? Ang naging asawa niya? Duke William, sabi nila, gumastos kayo ng 100 milyon para bilhin ang MH Hospital bilang regalo sa asawa ninyo. Hindi ako makapaniwalang totoo ito. Ang ospital na ito ay regalo ko sa aking asawa. Isang taon akong nasa ibang bansa. Marami sigurong paghihirap ang dinanas niya. Hindi sapat ang mga kabayarang ito. Huwag niyo pong ipagsabi sa iba. Napakaswerte naman. Ang dedikasyon niya sa asawa ay kahanga-hanga. Balik tayo sa trabaho. Juliet, ano pa bang dapat kong ipasalubong? Dahil matagal kayong hindi nagkita, mas naghahangad siya ng iyong presensya at alaga. Magdala ka ng mga regalo at magreserba sa romantikong restaurant. Kumain kayong magkasama at manood ng sine. Makatwiran. Director Miller, Opo, sabihin mo sa lahat na si Juliet ang magiging tanging estudyante at personal na katulong ko. magkomento ka naman. Si Duke William ay hindi nagtuturo. Ikaw ang unang estudyante niya. Guro. Ang mga regalong ito ay para sa asawa mo. Inayos ko na ang mga ito para sa iyo. Tila tama ang aking hinala. Mahusay ka sa etika at kasanayan sa medisina at maingat sa lahat ng iyong ginagawa. Mabuting estudyante ka at mahusay na katulong. Masyado kang mapagbil. Ginagawa ko lang ang tungkulin ko. Pero, naiinggit ako sa asawa sa tapat mong pagmamahal. Kung gayon, tatawagan ko na ang asawa ko. Ako na ang mag-night duty. Paalam. Sige, subukan mo. Pupuntahan ko na po kayo, Direktor. Hello. Sino po ito? Hindi rin pala ako na-save ng asawa ko. Si J, marami pa tayong oras para magkakilala. Ako si Kevin William. Kevin William. Hindi mo ako naalala. Ako ang iyong asawa. Buntis ka. Huwag kang magpaparound-round. Nang babae ka agad pagkalipas ng isang taon. Nagdalantaw ka pa sa iba. Paano ko napakasalan ang isang babaeng traidor? Buntis ka. Huwag kang magpanggap. 3 buwan pa lang akong buntis. Honey, magpakabait ka. Sige, nakuha ko na. Tara na. Hello. Bakit mo binaba? Kakaiba. Hi, Emma. Juliet, dumalaw ba sa'yo ang tito ko? Tito mo, di ba nasa ibang bansa siya? Ano? Hindi kanya kinontak. Sinabi niya, gusto niyang magtayo ng pamilya sa'yo. Hindi kanya kinontak. Hindi talaga. Juliet, umuwi ka na at maghintay. Tiyak na darating siya. Ngayong gabi, gwapo't mayaman. Magugustuhan mo siya. Pag nagkita kayo. CJ, maghihintay ako sa kanya pagkatapos ng Juliet, di ka nakatulog ng maayos kagabi. Mga mata mong may bilog. Nagpuyat ako ng sobra. Sobra si Emma. Sabi darating daw asawa ko. Naghintay ako buong gabi, walang dumating. Walang operasyon ng walang pahintulot ng pamilya. Kailangan pa bang ituro sa'yo yan? Naiintindihan. Kung pagod ka, magpahinga ka sa on-call room. Magpahinga ka na buong araw. Hoy, Juliet, anong nangyari sa mentor mo? Okay pa siya kahapon. Ngayon parang bombang sasabog. Di ko alam. Ingat! Hanggang kailan mo balak manatili sa aking mga bisik? Ay, pasensya na. Naging pamilyar ako. Ayos ka lang ba? Okay lang ako. Ituloy na natin ang pag-ikot. Hoy, Juliet, hindi mo ba napansin? 2 beses na, niyang iniligtas ka. Hindi mo ba napapansing iba ang turing niya sa'yo? Tigilan mo ang kalokohan. May asawa na siya. Mabait lang siya.
Kung kumalat ang chismis, may intindihan ng asawa niya. Alis na tayo. CJ, Hoy, ganda. Mali ang paglalagay mo niyan. Arrow, masakit ito eh. sir, pigilan mo ang sarili mo. Haha. Lahat ng babaeng doktor sa LA Hospital, magaganda ang katawan ano. Anong ginagawa mo? Pangahas mong hinampas. Ako ang malaking investor nitong ospital. Delikado ito. Investor siya ng ospital natin. Hinampas ko siya. Maaari ba akong matanggal dito? Isang maliit na doktor. Lakas ng loob mong hawakan ako. Bibigyan kita ng leksyon, ngayong araw. Ay, Hahawakan mo ang mga tao. Patay ka na. Sino ka ba para ganyanin ako? Aray, si Ike William pala. Kung sa'yo naman pala ang magandang doktor, hahayaan ko muna. Pagsawa ka na sa kanya, ipasa mo lang sa akin. Humihingi ka ng tawad sa estudyante ko. Nagbibiro ka ba? Investor ako sa Eli Hospital. Hihingi ng tawad sa pokpok na. Hindi ka ba takot mawala ng pondo? guro. Ike William, ano kaya kung ganito? Pahiramin mo ako nitong doktor. Nang ilang araw, magdadagdag ako ng 1 milyon sa ospital. Hinahanap mo ang kamatayan. Aray, mukhang nakalimutan mo. Bukod sa pagiging doktor, may iba pa akong pagkakakilanlan. Tagapagmana ng William Pharmaceutical Group. 1 milyon. Hindi mabibili ang dignidad ng estudyante ko. Tagapagmana ng William Pharmaceutical. Sir. Hoy. Hoy, sir, nagkamali ako. Paumanhin po, sir. Mga gwardiya. Simula ngayon, bawiin ang pagiging shareholder niya. Ang William Group ay puputol ng lahat ng ugnayan sa kanya. Quote, dalhin ang basurang ito sa pulisya. Teka lang. Pakiusap, Ike William. Hindi ko inakalang siya'y tatayo para sa akin. Guro, ako po. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Sabi nila mayabang pero marangal. Tunay na mabuting tao. Tama sila. Lahat totoo. Lumingon ka, sabihin mo. Anong kailangan mo? Guro, salamat sa tulong mo kahapon. Walang anuman, estudyante kita. Pinoprotektahan ko mga estudyante ko. Guro, parang bad trip ka ngayon dahil ba kay misis mo, hindi maganda usapan. Siguro, ayaw na niya akong makita. Di ko alam ang nangyari. Pero ang galing mo, malamang magaling din misis mo. Baka nagkakamali lang kayo. Hindi pagkakaintindihan. Kahapon sa telepono, may tumawag sa kanyang mahal. Pero walang patunay yon. Paano kali-mali lang talaga? Guro, Salamat sa paalala. Baka na-stress na ako, na masyadong affected. May oras ka ba ngayon? Samahan mo akong mamili ng regalo. sige, walang problema. Director Miller, 1 taon ng intern si Juliet. Panahon na para maging regular siya. Tama. Triplihin ang sahod, 50,000 bawat buwan. Kunin sa account ko. Ito ang bonus mo. Salamat, guro. Ang galing mo talaga. Sana kayo ng misis mo ay magkasundo rin. Hoy, Emma. Juliet, hindi ka sinipot ng tito ko kahapon. Ngayon, isusubo ko siya sa harap mo para humingi ng tawad. Okay lang. Huwag kang mag-alala. Malapit na ako sa bahay nyo. Sabay tayong makikipagkita mamaya kung di ka na naman niya sinipot. Sisapakan ko talaga siya. Kailangan bang maghanda ng regalo? Para sa asawa ko? Juliet, Ay, guro, nandito na ako. maligayang pagdating Ginoong William. Maligayang pagdating Ginang William. Maligayang pagdating Ginang William. Hindi po ako si Ginang William. Handa na ba ang lahat ng kailangan? Sir, ang regalo para sa inyong asawa ay nakahanda na. Pinutol niya ang manager para hindi ako mapahiya at tulungan ako. Ang considerate niya. Mga bag na limitadong edisyong $1,000,000, dose-dose ng sabay at mga singsing na brilyanteng milyon-milyon ang halaga. Anong klaseng babae ang kanyang asawa para magtamo ng ganitong debosyon? Naiinggit ako sa Tara na, tignan natin ang ibang seksyon doon. Alaynan. Naghanap ng kurbata. Kailangan kong bumili ng kurbata para sa aking asawa. Ikaw, ikinasal ka na? Tama. Pero first time ko pumili ng kurbata para sa iba. Hindi ako sigurado sa pinakamagandang estilo. Pwede mo ba akong tulungan? Lanan. Maganda tong navy blue na silk. Bagay sa kahit anong occasion. Ligtas na opsyon. Kung ako ang asawa mo, magugustuhan ko to. Sir, sa tingin ko maganda rin to. Pwede po ba ipagawa ito ng regalo? CJ, salamat. Di ko inakalang estudyante ko. Ay pala, maalaga at mapagmalasakit pala.
Guro, regalo po ito para sa asawa ninyo. Handa na ang lahat. Ay, bagay ba tong suot ko? Kung ganoon, magpapalit na ako. Guro, ang gwapo mo. Kapag nakita ka ng asawa mo, matutuwa siya sa'yo. Ikaw, At saka, pinaka-importante, narito ang hospital transfer agreement para sa kanya. salamat. Anong klaseng babaeng espesyal ang karapat-dapat sa isang gwapo at makisig na lalaking tulad mo? Nandyan na ang sasakyan ko. Aalis na ako. Sana masaya kayo ng asawa mo. Paalam. Tito, kung hindi mo hahanapin si tita, magagalit ako. Isang taon na ang nakalipas. Umalis ka sa US nang di iniisip nararamdaman niya. Alam mo ba kung paano siya? Nagtiis nitong nakaraang taon. Mali ako. Nandito ako para ituwid ang lahat. Wala akong pakialam. Ngayong gabi, dapat mong ibalik si Tita Juliet sa amin. Teka, sub mo, ang pangalan niya ay... Juliet. Tito, nakakabaliw ka na. Paano mo nakalimutan? Pangalan ng asawa mo. Ang pangalan niya ay Juliet. Si Juliet ng Romeo at Juliet. Kamusta? Doc William. Ako si Juliet. Si Juliet ng Romeo at Juliet. Kaya pala pamilyar, ang pangalan niya. Yun pala, kapangalan ng asawa ko. Tito, Kevin, nakikinig ka ba? Nakuha ko na, pupunta na ako dyan. Naroon ako bago magnegatibo 8. Hintayin mo lang. Nandito na ako, Emma. Juliet. Nakauwi ka rin. Magandang balita. Tumawag si Tito. Pupunta siya ng eksaktong 8. Laging nasa oras siya. Hindi nahuhuli. Kapag 8 ang sabi niya, 8 talaga. Magpapalit muna ako. Hindi na kailangan. Bagay na bagay ka. Handa ka na ba sa malaking pagmamahal ni Tito? Magkakaanak kayo sa 3 taon. May kalaro na ako. Kalokohan. Emma, kinabahan ako. Huwag kang kabahan. Kasal na kayo. Dito ka lang maghintay. 1 minuto na lang. Makikita mo na siya. Huminahon ka. Hindi naman kayo bagong magkakilala. Nakita mo na siya sa kasal. Limang segundo na lang. Bilisan mo. Tara na. Sige na. Anong nangyayari kay tito mo? Huling-huli na. Dapat narito na siya. Ay, nagkamali kaya siya ng napuntahan? Naku, siguro pumunta siya sa bilang regalo niya sa akin noon. Ipinautang ko ang bilang iyon sa mag-asawang taga-probinsya para magpagamot. Hintay ka, titingin ako. Juliet, bagalan mo. Dapat masaya ka. Ikaw ay... Mahal, sino nang gising pa sa ganitong oras? Mahal? Ang asawa ko. Gusto ko sanang bigyan siya ng pagkakataon. Pero ang huling pagkakataon ay hindi. Misunderstanding talaga. Sira ulo talaga ito. Ang daming mamahaling brands. Mahal, mayaman na tayo. Bilis, alis na tayo. Dr. Smith, Ginoong Brown, may lalaki bang naghanap sa akin kanina? Ang mga regalong iyon ay nagkakahalaga ng milyon. Kung sasabihin ko, wala, hating gabi na. Sino pa ang dadating sa oras na to? eh di ba? Aalis na ako. Ingat ka palagi. Tawagan mo ako kung may mangyari. CJ, Hoy, tito, di mo ba ipinangako na sasanduan si tita? Anong nangyayari? Wala akong ganyang asawa. Anong kalokohan yan? Anong problema? Wala. Sabihin mo sa kanya, Bibigyan ko siya ng 50 milyon. Paghiwalayan na niya ako agad. 50 milyon na bayad pinsala. Sira ulo ba yan? ano? 50 milyon? Huwag kang mag-alala. Sabi ng tito ko, para makabawas siya, binibigyan ka niya ng 50 milyon, pangbaon mo. 50 milyon. Ang yayaman talaga ng mayayaman. Kain na tayo. Kalimutan mo na siya. CJ, Ang tito ko, mukhang may maling akala kay Juliet nitong parang hindi niya maakit si Juliet. Ako na ang bahala sa kanya. Emma, gusto mo ba akong makita? Oliver, bilis. Dito ka umupo. Oliver, kape muna tayo.
Huwag kang mag-plastic, nakakairita na eh. Sabihin mo na, anong problema ngayon, na kailangan ayusin ko? Narinig kong kayo ang magho-host ng summit. Kumusta na ang preparasyon? Makinig ka, ngayong taon, inimbitahan namin ang mga nangungunang eksperto sa medisina at mga pharmaceutical company. Nalaman nilang, ito ay para mangalap ng pondo at magtayo ng libreng klinika sa kabundukan. Sobrang interesado sila, magiging isang dakilang medical summit ito. Oliver. Sa totoo lang, mayroon ako 2 invitation card. Samahan mo na lang si Tito. Bakit hindi mo na lang siya bigyan? Nako, sige na, alam mo naman, mainitan ang ulo ng tito ko. Ayaw niya sa mga ganitong event, sabi ni Mama. Napakahalaga ng summit na ito. Kailangang may pumunta, isama mo na siya. Oliver. Ikaw ang pinakamabait. Sige, gagawin ko na. Ayos. Narinig ko rin, meron kayong auction, para sa pondo. Ibibig ko ang pinakamahal na Cosmos Ring, sa auction. Kahit magkano pa yan, bibilhin ko sa pangalan ni Tito. Miss, yung Cosmos Ring ay kayaman ng pampamilya, dekalidad, bihira sa merkado. Maraming mag-aagawan dyan. Regalo yan para kay tita. Karapat dapat siya sa pinakamaganda. Oliver, ang galing mo talaga. Tulungan mo ako. Tama na, sige, tutulungan kita. Hahanapin ko na si Kevin. Salamat, Oliver. Hoy, Juliet, bukas may medical summit sa Imperial Hotel. Pinapapunta ako ni Mama, pero may lakad kami ng mga kaibigan. Pwede ka bang pumalit? CJ, ayos. Alam kong tutulungan mo ako. Pag nakilala ni Juliet si Tito, at nakuha ang regalo, magkakagusto na yun. Tol. Yung invitation sa summit. Alam mo namang, ayaw ko sa mga ganito. Naman. Mga tao sa summit, puro plastikan lang. Wala silang pakialam sa pasyente. Ano pang silbi nun? Hindi yan totoo. Juliet. Aling Juliet. Ano, Aling Juliet? Asawa mo siguro, si Juliet. May 2 Juliet ba? May estudyante rin akong Juliet. Pero sa ganitong medical summit, mga ekspertong doktor lang ang inimbita. Di siya makakatanggap ng imbitasyon. Anong pagkakataon? Huwag mong sabihin, estudyante mo ang asawa mo? Romansa ng guro't estudyante? Kalokohan, nakilala ko na ang asawa ko. Wala siyang pagkakatulad sa kanya. Pero si Emma, parang gusto ang asawa mo. Sabi mo, niloloko ka. Baka misunderstanding lang ito. Nakita ko mismo. Tama na. Itigil mo na. Desisyon ko nang magdiborsyo. Dadalo ka ba sa auction? Tapusin na natin to agad at magdiborsyo na. Teka, diborsyo agad-agad? Ang lupit naman. Bakit siya nandito? Pinapunta ka ba ni Emma dito? Siniset up tayo. Sa alas 8. Darating ang taong yun sa alas 8. Maiintindihan mo na ang lahat. Tuparin mo ang pangako mo. Bilisan mo, alis na tayo. Emma, 2 oras na lang, magsisimula na ang handaan. Tara na. Ito, at yan. Ito. Ilipat mo to. Itong damit, elegante, simple, pinong ngunit marangal, yun na. Magtrabaho na tayo. Emma, tumutulong lang ako sa summit. Huwag kang mag-abala ng ganito. Juliet, hindi mo nauunawaan. Ang kasuotan ang nagpapakilala sa tao. Sa mga eksklusibong pagtitipong ganito, mahalaga ang angkop na damit. Bilis, bilis. Aalis na ako. Pagdating ng oras, dapat nakagayak kang gusto. Ipakita mo ang ganda mo sa lahat. Sige na. Tara na. Direktor, paano ang ayos ng buhok? Elegante siya. Kaunting ayos lang sapat na. Direktor, 10 minuto na lang. Wow! Ang ganda-ganda mo. 1 minuto na lang, saglit lang, maghintay ka. Huwag mo akong bigyan. 5, 4, 3, 2. Hindi ba ito ang campus bell natin? Juliet, bakit ka? Nakaakit na damit ngayon. Naghahanap ka ba ng sugar daddy?
Juliet, mula nang gumraduate, nakapagtayo na ako ng kumpanya. Ang estado at posisyon ko ngayon ay wala na sa abot mo. Sa tingin ko, kakit-akit ka pa rin. Ano kaya kung bibigyan kita ng 100,000 buwan-buwan, maging kasama sa kama, at una ng pangangailangan ko anumang oras? Ano nang sagot mo? Nag-aalok ng 100 para makakuha ng babae. Sa mga si, ikaw ang pinakamahiya. Juliet, akala mo ba ikaw pa rin ang sikat na campus belle? Makinig ka. Pagbigyan kitang sumunod sa akin, ay pabor ko sa'yo. Sandali lang. Baka naman, may amo ka ng iba. Kaya pala, ang mukha mo ay laging maayos. Huwag mo akong hawakan. Gago ka. Paano mo siya nasaktan? Mahal. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Juliet, huwag mong pahirapan ang sarili. Kung may madaling pagpipilian, sumunod ka lang sa akin at siguradong mabubuhay kang marangya. Mahal, nandito pa ako. Huwag na, hindi mo naintindihan. Gagawin kitang magkapatid. Mas masaya kung maglaro tayong tatlo. Juliet, gusto mo bang maging laruan ko tulad niya? Sino ka ba? Hinawakan mo ang babae ko. Sino ka para gawin yan? Sino ka para insultuhin ako? Pinapagsasabihan ko lang ang putang ito. Bakit ka nagpapakabayan? Asawa ako niya. Juliet, ang saya mo. Nagpanggap ka pang kumuha ng asawa. May bayad yung poging lalaki na yon. Siguro aabot ng 100 ang bayad sa kanya kada araw. Totoo nga, mukhang gipit. Sa pera yung mga yan. Paano nakapasok sa eksklusibong lugar na ta? Ano bang gusto mo? Nang hamon, isang salita pa. Tatapusin kita. Tigilan mo na. Handa sila. Umalis na tayo. Sayang lang ang oras. CJ, gago. Swerte mo ngayon. Alice. Mukha mo, okay ka lang. Okay lang ako. Ang ganda mo. Ngayon. Pero, bakit ka nandito? Sa totoo lang, ang totoo, narito ako para sa kaibigan. Kung hindi, paano ang isang intern na tulad ko makakarating dito? Dito. Ah, naintindihan ko. Mentor, anong ginagawa mo dito? May hinahanap ako. Sa wakas, nagkasama sila. Well, parang tapos na ang trabaho ko. Oras na para umalis. Sabihin kay Dr. William, may emergency sa pamilya ko. Kailangan ko nang umalis. Sabay na tayong pumasok. Sir, may importanteng bagay na dapat asikasuhin. Kailangan ko nang umalis. Umupo ka muna. CJ, Miss, maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Tutulungan kitang hanapin ang upuan mo. hindi na kailangan, hahanapin ko na lang. Salamat. Sa lahat ng iyong paninilip, ikaw ba ay isa influencer na naghahanap ng clout? Mali ka, narito ako bilang kapalit ng kaibigan. Marami na akong nakilalang tulad mo, mga naghahangad ng kasikatan, puno ng kasinungalingan, para lang sa mababang uri ng atensyon. Aalis ka ba ng kusa? O kailangan ko bang tawagin ang seguridad? Bantayan mo ang tono mo. Pumasok ako, dala ang imbitasyon. Hindi ko dapat sinayang ang oras ko sa'yo. Seguridad, palayasin mo siya ngayon din. Sino ang may lakas ng loob na hawakan siya? Ginoo. Ginoong William. Nilapastangan mo ang mga tao. Siya. Kasama mo siya. Asawa ka ni Ginoong William. Huwag kang gagalaw. Manatili ka sa tabi ko. Hindi ko hahayaang ang estudyante ko ay mapalayas ng napakahiya. Ginoong William. Madam William. Dito po tayo. Madam William, nakaupo ako sa upuan ng asawa ng mentor ko at nagpapanggap bilang siya. Magandang gabi, mga binibini at maligayang pagdating sa gabi ng medical summit na charity auction natin. Ang lahat ng pera mula sa auction ay para sa mga ospital sa probinsya, sa mga underdeveloped na rehiyon. Ngayon, simulan na natin ang auction. Ang unang item ay porcelain na banga ng dinastyang Ta. At ang huling item ba yung gabi? Isang maharlikang pamana, ang Cosmic Ring. Wow, ang ganda. Mahal. Gusto ko to. Pangarap ng bawat babae ang magkaroon nito. RK Pharma. 30 milyon. Lalay Real Estate, 40 milyon. 55 milyon. Lalay Electronics, 80 milyon. May mga tao rito na magaganda ang suot. Pero ayaw magtaya, kahit na piso. Nakakakahiya. Sabihin mo lang ang presyo. Hindi ko kaya. Para ito sa charity, walang bid na masyadong mataas. 100 milyon. 100 milyon, tingnan natin kung si Juliet ay magbabayad talaga. Nagtapang-tapangan ba ako, guro?
William Pharma, Kevin. 200 milyon, 200 milyon sa unang beses, 200 milyon sa pangalawang beses, 200 milyon sa pangatlong beses. Sold. Ang cosmic ring ay para sa asawa ni E. William, na si Juliet. Ako. Sagutin ko ang tawag na ito. Emma, Tito, ang singsing na ibinigay ko kay Juliet, sa ngalan mo, natanggap ba niya? ikaw ang nag-ayos. Ako. Naihatid mo sa maling tao. Siya ay hindi nagpakita ngayon. Ano? Paano ito nangyari? Magpapaliwanag ako mamaya. Kailangan kong ayusin muna ang gusot na ito. Impossible. Paano siya naging Irel William? Paumanhin, ma'am. Ako'y naabisuhan. Ang singsing na ito ay hindi para sa iyo. Ayos lang. Alam ko na, paano naging asawa ko ang mentor ko. Matapos ang lahat ng panahon, isang pagkakamali pala. Sabi ko na nga ba, paano mo naging Emerald William, Juliet? Lumuhod ka sa harap ko ngayon at magmakaawa. Baka isipin kong, bigyan ka ng panibagong singsing. Sino ka ba talaga? Kunin ang cosmic ring. Juliet, ito ay sayo. Ang romantiko. Hindi ko ito matatanggap. Perahan lang ang gusto. Gusto mo bang magpanggap na mayaman? Pangahas kang magpanggap kay E. William. Alam ng lahat dito na hindi niya kailanman dadalhin ang ganitong okasyon. Mukhang may nagpakawala ng aso rito. Lakas ng loob mong hamakin ako. Guardia! Nasaan ang mga guardia? Palayasin nyo ang mga to. Sino ang nandyan? Sino ang nag-iingay dito? Ginoo, may tao dito. Na, gumugulo sa subasta. Nagkukunwari pa. Si E. William, huwag kayong mag-alala. Ako ang bahala sa kanya. Kilala mo ba siya? Hindi. Ginoo, hindi mo ba sinabing ipapakilala mo ako kay E. William? Bakit mo siya sinaktan? Sige. Hindi ako nananakit ng babae. Ginoo, ano ang ibig mong sabihin? Bulag kayo sa katotohanan. Ang lalaking ito, ang tagapagmana ng William Group. Si Kevin. Ginoo, nagkakamali ka ba? Hindi siya si E. William. Lumabas ka na. E. William, nagkamali kami, nainapi ka namin. Patawarin mo kami, aalis na kami. Umalis na tayo. Pakinggan ninyong lahat. Ang subasta ngayon ay tapos na. Umalis na tayo. Anong nakakatawa? Noong kolehiyo pa ako, ayoko na sa kanya noon pa man. Mayaman ang pamilya niya, kaya hilig niyang mang-api ng babae. Natatakot kami sa impluensya nila, kaya walang nakakapalag sa kanya. Pero ikaw ang nagpabagsak sa kanya. Wala lang. Ibabalik ko ito sa'yo. Ayaw mo. Ang mamahal na regalo, gusto ito ng karamihan ng babae. Pero, ang regalong 200 milyon na ito, ay nangangahulugang, magbabayad ako ng 40 milyon na buwis. Hindi ko kaya yon. Kaya pala ikaw ang pinakamagaling na intern. Magaling ka sa kalkulasyon. Kaya isasauli ko ito. Ang singsing na ito ay para sana sa magiging asawa ko. Pero, napagdesisyonan kong hiwalayan siya. Hihiwalayan mo ang asawa mo. Bakit? Wala lang. Siguro, hindi lang kami bagay. Maayos naman. Siya dati. Bakit ngayon kayo maghihiwalay? Kung ayaw mo sa singsing, itatapon o ipamigay mo na lang. Hindi, itatago ko muna. Para sa'yo, kukunin mo kapag kailangan mo na. Kailangan nating maglinaw. Tatawag ako. Tinawag ko na ang sasakyan. Guro, aalis na po ako. Alam kong hindi siya ang asawa ko. Bakit ako nagpapantasya pa rin? Emma, Tito, nakita mo ba siya? hindi siya nagpakita kailanman. Hindi mo siya nakita. Kasama siya ng ibang lalaki. Ano? Paano mo nasabi yun? Hindi ganoon si Juliet. Hindi niya kailanman gagawin yun. Huwag mong sir ang pangalan niya. Nakita ko ng sarili kong mata. Paano ito naging peke? Tito, baka nagkakamali lang tayo. Tawagan natin siya para magtanong. Noong huli ko siyang tawagan, may narinig akong lalaking boses. Sa likuran, dinaya ko ang sarili, baka nagkamali. Kahapon sinundo ko siya, napuno ng regalo ang sasakyan. Pero kasama niya ang ibang lalaki, at nagdadalang tao pa. Hindi. Imposible. Totoo ito. Emma, pakakasal na ako sa iba. Ipapaalam ko lang sa'yo. Tara, inom tayo ngayon. Kamusta, mentor? Kaibigan ako ni Kevin. Oliver, lasing na siya. Walang ibang makontak. Pwede mo ba siyang sunduin sa bar? Hating gabi na. Hindi ba dapat kasama niya asawa niya? Paano siya nalasing? Hindi na importante. Kung hindi ko alam, okay lang.
Pero dahil lasing siya, bilang estudyante niya, dapat ko siyang sunduin. Hi, sinundo ko ang mentor ko. Ikaw ba yung bagong estudyante niya? Naalala ko na. Nung umuwi siya galing abroad, may malapit na pagtatagpo. Kayo, di ba? Sino mag-aakala? Magiging estudyante mo siya. Swerte. Swerteng dalawa kayo. Sabi nila madaldal ang kaibigan niya. Tama sila. Miss, may boyfriend ka ba? Meron ka? Meron man o wala, personal kong usapan yun. Kung single ka, may kilala akong bagay sa'yo. Kuya, hindi kita type. Ay, hindi ako ang ibig kong sabihin. Ganito na lang. Purihin mo ako ng konti at ipakilala ko si Kevin. Sa'yo, pwede kayong relasyon guro-estudyante. Ano sa palagay mo? Tahimik ka? Baka naman. May gusto ka sa kanya? Gino, kaibigan po kayo ng mentor ko. Iginagalang ko kayo. Pero may asawa na siya. Dinudungisan niyo ang kasal nila. Wala kayong respeto sa at sa kanyang asawa. Nakakatawa naman. Kevin, ang estudyante mo. Ang lakas ng loob. Sinong nagbigay ng tapang sa kanya? Ako. Ano ba yon? Sige, sige. Tama na. Mentor, samahan ko na kayong umuwi. Binibini, kung kailangan mo, magtrabaho ka na lang sa ospital ko. Huwag mo nang sundan yan. Lalaking di marunong, umintindi sa babae. Mentor, bakit ang init ng pakiramdam mo? Namumula pa ang mukha mo. Ang asawa mo po. Nasa bahay ba ang misis mo? Hindi ba kayo magkasama sa iisang bahay? Mentor, gagawa ako ng sabaw na pampagising. Sandali lang po. Mentor, handa na ang sabaw. Kung okay lang po kayo, aalis na ako. Anong problema? Mentor, sobra ka ba ngayon? Kinuha mo ako sa huli na ito. Nakakain ka ba? Gutom ka ba? Hindi. Pumunta tayo. Nadadala ko kita upang kumain. Hindi, dapat kong tratuhin ka. Noodles. Mukhang guston. Hindi kami nagbabayad. Sapat mo. Magbibigay ako sa iyo ng pagtaas mamaya. Mentor, huwag maghukom ng aklo sa pamamagitan ng takip nito. Ito ay lubos na masarap. Madalas kumain ko ito sa panahon ng mga araw ng paaralan. Mabuti. Hayaan mo akong gawin ito. Order handa para sa customer number 2. Handa ang aming noodles. Pupunta ako sa kanila. Manatili dito. Makukuha ko sila. Okay. Siya ay tulad ng isang ginoo. Bakit ang kanyang asawa? Aalisin niya tulad ng isang mahusay na tao. Mentor, subukan ito. Paano ito? Hindi masama. Tama. Magkaroon ng iba pa. Mentor, bakit ka nasa masamang kalooban ngayon? Kung ayaw mong sabihin, kalimutan mo na yan. Tangang-tanga ako sa pag-usisa sa buhay niya. Okay lang. Medyo nakakahiya lang. Ngayon, nakilala ko ang asawa ko. Iba siya sa inaasahan ko. Iba? Guro, merong ba? Pagkakamali dito, lahat ng babae gusto maghanap ng kaligayahan. Kausapin mo siya. Nagkakamabayan siya. Huwag kang mag-alala, hindi ko ito ibubulok. Pagbalik ka na ngayon. Ang pagmamadali kong umuwi para pagbayaran siya. Ay katawa-tawa. Guro, di ko alam ang buong kwento, pero ang paghihiwalay niya ay talagang kawalan niya. Guro, bakit niyo ako tinititigan? Kasi. Kamusta ang asawa mo? Mabuti naman siya, binigyan niya ako ng malaking halaga. Kahit ilang beses niya akong iniwan. At di ko pa siya nakikita. Mabuti naman. Mabuting babae ka. Karapat dapat kang maging masaya.
Anong problema, Guro? Di mo na ikabit ang seatbelt. Juliet, talangka ka. Kaya pala ang yabang-yabang mo sa ospital. May kumakalat na matanda? Ngayon, matututo ka sa akin. Mia, nababaliw ka na ba? Ikaw na walang hiya at palabiro, na humahabol sa bawat lalaki. Siguradong puno ng sakit ang katawan mo. Kailangan mong maligo. Mia, paninirang puri ito. Hindi ako nagsisinungaling. May ebidensya ako. Tingnan ninyong lahat. Ano ito? Juliet, huwag kang magpanggap na inosente. May mga litrato siya ng pakikipag-date mo sa matatanda. Maging aware ka sa posisyon mo. Ang tunay na estudyante ni A. William ay si Mia dapat. Mia, bago ka manira ng iba, asikasuhin mo muna sarili mo. Akala mo ba sekreto ang relasyon mo kay Thomas? Anong lakas ng loob mong magsinungaling? Lilinisin ko ang maruming bibig mo. Ikaw ang dapat maglinis ng bibig mo kaysa sa akin. Juliet, Anong ginagawa mo? A. Thomas. Tingnan mo siya. Ito ang opisina. Ano ba ang gulo rito? A. Thomas. Marumi si Juliet. Sinubukan kong linisin siya, pero ako pa ang sinisisi. Walang utang na loob. Mia, dapat panagutan mo ang sinabi. Tumingin ka sa sarili mo ngayon. Para ka bang doktor? Mag-ayos ka na ngayon. Pumunta ka sa meeting. At kayong lahat, sumama rin mamaya. Naiintindihan mo, maglinis ka. May A-patient ang hospital natin. Juliet, tulungan mo ito. Si Amy Alevay mula sa Case Group. Siya ang nagdodonate sa ospital natin. Nagbibigay siya ng 100 milyon taon-taon sa ospital. Dapat unahin natin ito. Kapag na-offend natin siya, lahat tayo ay madadamay. Ipinaubaya ni E. Thomas. Sa mahalagang pasyente, huwag mo kaming biguin. Kung interesado ka, bakit hindi ikaw ang bahala? Walang utang na loob. May problema ka ba? Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang best ko. CJ, tapos na ang meeting. Thomas, epektibo kaya ang plano para mapalayo kay Juliet kay William. Emma Levy, kahit siya'y philanthropist, mahirap siyang pakisamahan. Bastos at malibo. Mga doktor o nurse na, target niya, nawawalan ng dangal. Mahirap na trabaho. Mahal. Ngayon, nakikita mo na. Ang puso ko para sa'yo. Ay, Thomas, wag masyado. Si Juliet ba yan? Si Juliet ba yan? Yung sumusunod sa kanya. Si Mr. Levy ba yun? Kilala mo siya. Talagang. Mapagkunwari siya. Kahit na. Nagpapanggap siyang philanthropist. Ang totoo. Sinasamantala niya, mga babaeng nakapaligid sa kanya. Lalo na mga kabataang babae. Marami siyang iskandalo. HMM. Kasama ba si Juliet sa kanya? Nasa panganib kaya siya? Alamin kung saang ward sila. Sige. Emma Levy, ito ang doktor para sa inyo, si Juliet. Ito ang aming si Emma Levy. Ikinagagala kong makilala kayo, Jim Levy. Balita ko'y talagang espesyal ka. Pinakamagaling na babaeng doktor sa ospital na ito. Matalino't bata pa, talagang kahanga-hanga. Maupo po kayo. Sobra naman po ang papuri niyo. Magsasagawa po ako ng pangunahing pagsusuri. Makikipagtulungan po ka. Huminahon ka lang. Napakabata mo pa. Wala pang masyadong karanasan. Kwalipikado ka nga ba talaga? Lubos po. May regular na pagsusuri ka. Huwag kayong mag-alala. Ay. Ganoon ba? Mukhang limitado ang iyong karanasan. Alam mo ba talaga, ang pag-asikaso sa na pasyente, tulad ko, Jack? Bigyan mo siya ng tubig. Mukhang kinabahan siya.
Juliet. Uminom ka. Sir, bawal po sa patakaran ang mga doktor na uminom sa loob ng ward. Nakatakda ang mga patakaran. Pero ang tao, hindi. Pagod ka na sa pagsusuri sa akin. Walang masama sa isang inumin. Huwag kang. Hindi ko sasabihin kaninuman. Walang problema para sa'yo. Heto, Sir, mahigpit po ang patakaran. Huwag ninyo po akong pilitin. Pilitin. Maging malinaw tayo. Pinilit kita, ano naman, ngayon, iinumin mo ang tubig na ito. Gustuhin mo man o hindi. Gino, hospital ito. Anong gagawin mo? Ano ngayon, nagdo-donate ako ng 100 taon-taon sa ospital na to. Dito sa ospital na ito, ako ang batas. Alam mo ba ang nangyari sa huling doktor na tinanggal? Ayaw niyang makipagtulungan. Ayaw sumunod. Sinubukan kong kausapin, pero hindi siya nakinig. Kaya pinagahasa ko siya. Alam mo ba? Nasa mental ward pa rin siya. Marunong ka. Pipili ka ng tama. CJ, iinom ako. Matalino ka. Bitawan mo ako. Hindi ka makatatakas. Putang ina, kailangan turuan ng leksyon. Estudyante ako ni Kevin. Kapag hinawakan mo ako, gigibain ka niya. Professor Q. Akala mo ba si Kevin magsasapalaran para sa intern? Gusto mo tumawag ng tulong? Huli na. Wala nang makakapigil. Sa paglibang ko, Bitawan mo ako. pakawalan mo siya. Kevin. Gino, nagbibiro lang ako sa kanya. Siya ang may kasalanan. Siya ang nangakit sa akin. Ako. Ang kapal mo naman. Kung hindi ka nangakit sa akin, sino pa ang pwedeng umakit? Mga puta tulad, laging nambobola, ng mayayamang lalaki. Puta ka. Isang salita pa, pupugutan kita ng dila. Gino, nagdo-donate ako ng 100 milyon taon-taon sa ospital. Gusto mo bang sirain ang relasyon natin dahil sa isang intern? 100 milyon lang, walang halaga ang pera sa akin. Sinusumpa ko, papanawin kita. Gino. Nagkamali ako. Paumanhin, mali ako. Walang hiya ako. Dapat hindi ko ginulo ang estudyante mo. Dapat sa kanya ka humingi ng tawad. Hindi sa akin. Juliet. Juliet, nagkamali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Magbabago na ako ng lubusan. Magiging bagong tao na ako. Magbabago ng lubusan. Magiging bagong tao. Paano naman ang mga babaeng ginahasa mo? Yung mga napunta sa mental hospital. Sino ang nagbigay sa kanila ng pangalawang pagkakataon? Babayaran ko sila. Ano mang halaga, kahit magkano ang gusto nila. Hindi na kailangan. Lahat ng sinabi mula nang pumasok ka rito ay naitala na. Ipangako mo yan sa mga pulis. Mga gwardya. Dalhin niyo siya sa presinto. Awa naman. Juliet. Ayos ka lang ba? Juliet. Anong nangyayari? Ang init ng pakiramdam ko. Alam ko ang nangyayari. Nalaso ng insenso. Hintay ka dito. Papatayin ko ito. Ang sama ng pakiramdam ko. Juliet, nalason ka. Juliet. Tumingin kang mabuti. Sino ako? Juliet.
gising ka na. May nararamdaman ka ba? Ikaw ba ang nagdala sa akin dito? Nilagyan ni M11 ng droga ang alak. Nalason din ang insenso. Malaki ang nasing Hindi ako gumawa ng hindi bagay. mukhang. Kilala mo ang sarili mo. Ako, nagpakita talaga ako ng masama? Ano sa palagay mo? Hindi ko sinasadya. Sinasabi mo ba? Sinadya ko ito. Biro lang, wala namang nangyari. Sa huli, may asawa na siya. Kung lalampas ako, matatanggal ako sa ospital. Nag-isip kaya siya tungkol sa asawa niya. Seryoso ito. Ipaalam kaya natin sa asawa mo. Hindi. Abala siya sa CJ, magpahinga ka. Kailangan ako ng departamento. Aalis na ako. Salamat. Sir, gusto mo ba akong makita? Ano ng problema kay M11? Sir, trabaho ito ni Juliet. Hindi ko alam kung tama ang alala ko. Ang mga bagay na ito, laging responsibilidad mo. Siya ba ang humiling nito? Gusto niyang makatulong sa ospital. Kaya hinayaan namin siyang humawak. Naiintindihan. Tanungin kita ulit. Yung babaeng naghawak nito dati, bakit siya nagbitiw? Mga problema sa pamilya siguro. Hindi niya ito tiniyak, kaya hindi ko tinanong. Thomas. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Wala ka talagang alam tungkol dito. Talaga bang wala kang alam dyan? Hindi ko alam, yamang hindi mo maalala. Tutulungan kita. Upang mapasaya si Kim ulit, nag-ayos ka ng mga batang doktor, ayon sa kanyang gusto, para paglingkuran siya. Alam mong, maaaring maabuso sila, ginawa mo pa rin. Ito ang ebidensya. Tumawag na ako ng pulis. Nagkamali ako. Ginawa ko lahat para sa ospital. Si Mia ang putang inang yon, ang nambola sa akin. Presidente Q, alam kong nagkamali ako, hindi mo karapat dapat magsuot ng uniformeng ito. Ikaw si Dr. Thomas? Sumama ka sa amin. Nagkamali ako. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Alam mo ba kung sino ang nasa likod ko? Bitawan mo ako. Maniwala ka man o hindi, paaalisin ko kayong lahat. Bukod sa pagpapakalat ng chismis at paghahanap ng lalaking tutulong, may iba ka pang sikreto. Juliet, hindi pa tayo tapos. Wala ka ng pagkakataon dahil ang mentor ko ay paninindigan ako. Ubo. Guro. Juliet, bilisan mo. Salamat. Para saan? Alam ko, nag-utos ka ng kumpletong investigasyon para ibunyag si Mia at si Al Thomas. Mali ka. Nang himatayin ka noon, si Dr. William mismo ang nagtalaga ng tungkulin. Mabilis siyang kumilos at determinado. Hindi ko pa nakita siyang nagalit ng ganyan. Tara na. Di ko inakala. Ang isang henyo tulad niya, pinuno ng nangungunang kumpanya, ay magtitiwala sa akin ng parang pamilya. Desidido ako na maging pinakatapat niyang katulong at paglingkuran siya ng maayos. Nako, hinay-hinay lang. Tigilang ang pagbubula, kain na tayo. Naiisip ko lang, siya ang pinakamagaling na guro. Hindi gusto ni Doc William mga taktikang pambola. Pagdating sa kagandahang asal, sino ang makakatalo sa kanya? Maging ang kanyang asal sa hapag ay magara. Ano? Nagsasabi lang ako ng totoo. Aminin mo na, hindi ba para siya? Galing sa nobela. Walang bahid at kalmado. Sobrang. Sobrang ano? Maraming salamat po. Mag-focus ka na sa trabaho mo. Tapusin mo itong medical report pagkatapos ng tanghalian. Ha? CJ, Bakit hindi mo sinabi sa akin? Lilith.
Simula ngayon sa trabaho, kapag may nangyaring hindi makatarungan, sabihin mo agad sa akin. Sabi mo naman, ako ang iyong mentor. Kahit kailan, bilang iyong mentor, nandito ako para sa'yo. Salamat. Aalis na ako. Hey, kapatid, babalik ako sa bahay. Nandito ka pa rin, lumabas at magkasama. Hindi ako doon. Ah, wala ka? Tama, lahat ng Karen. Mahahanap kita mamaya. Bro, ano ang gusto ng pinsan mo? Narinig ko. Ang kanyang pribadong buhay ay kaguluhan. Maraming mga kasintahan sa parehong oras. Isang nasirang mayamang bata. Hindi ko alam. Iiwan mo lang ako mag-isa. Bulag ka ba? Tama ka ba? Siya ay pinakamahusay na kaibigan ni Emma. Asawa ng aking kapatid na lalaki. Di ko maatim na 1 taon na pala. Ang ganda mo pa rin. Okay lang ako, pero dapat magbagal ka sa baka makasakit ka ng aksidente. Di mo ako nakikilala? Dapat ba kitang kilalanin? 1 beses lang siya nagkita, sa kapatid ko. Baka nakalimutan na niya tayo. Kung ganun, gawin nating mas masaya, kung magpapanggap akong siya. Mapapasa kamay ko, siya ng tuluyan. Juliet. Asawa mo ako, di mo ako naalala? Ikaw si Kevin? Di niya kilala ang tunay, pero alam pala ang palayaw? Oo, ako nga. Di ko inakalang. Laging tayong nagkakamiss. Ngayon dito tayo nagkita. Pasensya na, ang tagal nating nagkita. Okay lang yun. Alam kong abala ka. Hindi, kasalanan ko. Nasugatan ang kamay mo, ako na ang magbenda. Ah, di na kailangan. Gasgas lang to. Ako na ang bahala. Kung ipipilit mo, ipagpapalagay kong, di ka nasisiyahan sa akin. Hindi naman. Tara na, ihahatid na kita pa uwi. Kumusta na ang sugat mo? May oras ka ba nitong mga nakaraang araw? Ilibre kita ng pagkain. Magkita tayo bukas. Ang aga mo naman. Ang maagang pagdating para sa pakikipag-date ay respeto na rin. Tingnan mo. Salamat. Kaya, ang asawa niya ay si Andrew. Babaero talaga siya. Di ko narinig na nag-asawa siya. Nalinlang kaya siya. Tara na. Mag-inom tayo. Dahil ba sa asawa mo ulit? Siguro dapat na akong umuwi. Hoy! Mga kaibigan ko, narinig na doktor ka. Gusto nilang makilala ka. Pakisuyo naman ito. CJ, Sige na, tara na. Mga kaibigan, ipakikilala ko sa inyo. Ito ang aking asawa, si Miss Juliet. Tawagin niyo na lang siyang Juliet. Hi, Juliet. kinagagala kong makilala kayo. Hoy, pair, magsaya tayo. Andrew, yung babaeng dinala mo ngayon, mas maganda kaysa sa huli. Asawa niya yan. Wag niyo nang pansinin. Nagsasalita ng kalokohan yan kapag lasing. Noong isang gabi, nakipagkwentahan yan sa aso. Tama na yan, mga pare. Ayos lang po. Na. Ako ang may kasalanan nito. Juliet, paparusahan ko ang sarili ko sa 3 inumit. Juliet, wag niyo sanang damdamin ang mga kalokohan kong sinabi. Huwag kayong mag-alala. Kailangan ko pong umihi. Sige, tuloy ka lang. Kapag magkakamag-anak, magkakasama. Bakit sila ang mga kaibigan niya?
Hoy, Andrew, saan mo nakita itong babae? Ang ganda niya talaga. Parehong mga patakaran pa rin. Pagkatapos ko sa kanya, ikaw naman ang susunod. Ha 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 ha. Hindi ba asawa mo siya? Hindi maganda ito. Kailan pa siya naging concern sa babae? Oh, nga pala, may dala akong bagong gamit. Gagawin itong malibo. Sa isang tagay lang. Ay! Hahaha. Sige na, haha. Hoy, nag-uusap lang kami tungkol sa iyo. Ako, nagkamali ako kanina. Inumin na natin ang alak. Ituring mo itong paghingi ko ng tawad. Iinumin ko ba ito? Nagbibiro lang siya. Sige na. Puta, kumusta ang hinalong inumin? Ikaw, hulihin siya. Paano mo nagawa ito sa kanya? Hindi ba si Juliet yan? Paano mo siya pinagkanulo? Ang bait-bait niya. Anong lakas ng loob mong saktan siya? Bumalik si Kevin sa bansa. Tara na. Hinampas mo ako. Papatayin ko siya. Lumabas ka. I-book mo ang pinakaagang flight. Kailangan kong pumunta sa abroad. Ibuhos mo na lang. Huwag kang masyadong maingat. Bakit nandoon ka kanina? Naginuman kay Oliver. Dapat bang hindi ko siya sinaktan? Hindi, tama lang ang ginawa mo. Asawa ko ang lalaking yon. Arranged marriage lang yon. Wala talagang tunay na pagmamahalan. Pero siya, binigyan ako ng maling pag-asa. Akala ko makakapagsama tayo ng maayos. Ngayon parang imposible na yon. Anong nangyari kanina? Ni hindi mo alam ang nangyari, pero nanakit ka pa rin. Nagtiwala ako sa'yo. Pinayagan niyang lason ako ng mga kaibigan niya. CJ. Uwi na ako. Aalis na ako. Kailangan ko bang siyang asikasuhin para sa'yo? Kaya ko itong sarilihin. CJ, huling-huli na. Maghahanap ako ng sasakyan para sa'yo. Wag na, kaya kong maglakad ng mag-isa. Oliver, ano man ang gusto ng babaeng iyon, kailangan kong makipag-divorce sa loob ng 1 buwan. Ano? Ay di ba divorce mo ang tiyuhin ko? Emma, desidido na ako. Juliet, may iba ka ba? Kinakausap. Kailangan kong sagutin ang tawag na ito. Sige, nakuha ko na. Anong nangyari? Kasamahan ko sa trabaho, pinapapunta nila ako. Mag-business trip. Dahil trabaho sa ospital ito, maghanda ka na ngayon. Juliet, tungkol sa divorce, sana ay pag-isipan mo ulit ito. Dahil malapit ka nang umalis. Pag-usapan natin ito pagbalik mo. Salamat kay Juliet, maayos ang aming exchange trip. Nakakabahala talaga ang pakiramdam ko. Lahat ng ito ay dahil sa Suporta ng ating mentor. Sa madaling salita, ito ay isang tunay na nakakapagpasiglang, palitan ng kaalaman sa medisina. Sir, hindi pa po ako nakakapagpahinga ng maayos nitong mga araw. Pwede po ba? CJ, isa't isa kayong may isang araw na pahinga. Mamasyal kayo kung gusto nyo o magpahinga sa hotel. Sagot ko lahat ng gastos. Salamat po. paalam. Hindi ka ba lalabas? Kasi, kailangan kong magbakasyon sandali. Gusto kong bisitahin ang Egypt Town. Baka abutin ng 2 araw. May problema ba? Malapit na ang araw ng paglisa ng nanay ko. Gusto ko siyang dalawin doon. Mukhang maganda ang Ilyataw. Ihahatid kita. Pwedeng magpahinga tayo sa bayahe. CJ. Nay, nandito ako para bisitahin ka. Ang tagal na rin nating hindi nagkita. Kumusta po kayo? Nalalanta na ang mga bulaklak ngayon. Sana hindi kayo magalit.
Sana okay lang sa'yo. Sasabihin mo, kailangan ng bulaklak ng mas maraming sustansya. Eksperto ka sa mga halaman. Puno noon ng bulaklak ang bahay natin. Lagi kong inirereklamo iyon. Nakakaabala sa pag-indayog ko. Nay, hindi na ako nag-iindayog. Pagbalik mo, magtanim ka ulit ng bulaklak. Hindi ko namana ang galing mo. Pamatay halaman ako. Kahit ang cactus ko, dito matagal ng 3 Nay, nakalimutan kong ipakilala. Ito ang mentor ko. Gwapo, mayaman, at napakagaling. Maraming nurse ang nagkakagusto sa kanya. Tita, tanda mo pa ba ako? Kung may mang-api sa kanya, manggugulo ka sa panaginip ko. Mentor, anong ginagawa mo? Ito ang aking garantiya para mapapanatag ang inyong ina. Umalis na tayo ngayon. Hindi ka na magtatagal. Hindi na kailangan. Mapanganib ang daang bundok. Umalis na tayo agad. Anong problema? Nasira ang kotse. Naipit tayo. Ibig sabihin, magdamag tayo. Sasakyan na lang. Hindi pwede. Ang bundok, bigla ang pagbabago ng temperatura. Delikado sa hypothermia dito sa taas. Pero wala naman tayong makita. Mga barangay dito. Baka dapat akyat tayo para maghanap ng ibang tao. Malayo masyado. Mahirap ito. Isuot mo ang jacket. Nung umakyat, may nakita akong pansamantalang tuluyan sa baba. Lakarin natin. Hindi naman yata kalayuan. Ikaw na ang magsuot. Bandang huli, mas mahirap maglakad. Sundan mo ako. Tingnan ko ang Walang signal. Ito lang ang daan. Daan lang tayo. Nandito na rin tayo. Kumusta? Gusto po namin ng 2 kwarto. Kumusta? Paumanhin po. Ngayon po, 1 kwarto na lang ang available sa amin. Ano? Hindi po, nagkakamali. Hindi kami ganoong klaseng relasyon. Boss ko po siya. Pasensya na, binibini. 1 kwarto na lang po talaga ang natira. Punong-puno na po ang hotel ngayong gabi. HMM. Kaya, Kukunin na namin yon. Opo, sir. Kami na. Ang mag-check-in. nasa 2 palapag po ang kwarto ninyo. Salamat. Magpahinga ka muna. Titingnan ko kung may malapit na garahe. Papagawin ko ang kotse. Ako na lang ang pumunta. Kayo po ang boss. Paano ko po hahayaan kayo ang gumawa? Ako na ang pupunta. Delikado para sa babae ang lumabas ng mag-isa sa gabi. Excuse me, nasaan po ang 10. garahe malapit dito? Kumanan pagkalabas ng hotel. Salamat. Yung ako, may dala akong snacks. Sana magustuhan mo. Sige, sandali lang. Okay lang ako. Napansin kong may sipon ka. Ito gamot, para hindi ka magkasakit. Salamat. Maligo ka na rin. Baka magkasakit ka. Mentor, nagluto ako ng instant noodles. Di ko sure kung magugustuhan mo. Okay lang sa akin. Pumili ka ng gusto mong lasa. Masaraw to. Yun na lang kunin ko. Ako na ang bahala sa pagliligpit. Ako na. Ako na ang gagawa.
Salamat. Isang kama lang ang meron. Wala ngang sofa. Paano natin to ayusin? Ikaw sa kama, ako sa sahig matutulog. Ikaw ang masusunod. Di kita papatulugin sa sahig. Dapat ako na lang. Kung hahayaan kong isang dalaga ang matulog sa sahig, kung malaman ito ng iba, masama ang mangyayari. Ganitong bagay. Makakalat kaya? Anong ginagawa mo? May pusa sa likuran mo. Muntik na nitong salakayin kayo. Ay, malamang galing ito, sa kalapit na barangay. Guro, nasaktan ko ba kayo? Siyempre masakit. Walang nakasuntok sa akin na ganyan kailanman. Tingnan ko. Guro, baka dapat. Ako na lang sa reception. Ikaw na lang matulog. Hoy, paano yung pusa? Ikaw bahala dyan. Juliet. Pagkadiborsyado ko na, may tsansa kaya akong lumapit sa'yo. Emma, yung numero na binigay mo ay hindi gumagana. Meron ka bang ibang paraan para makontak siya? CJ, i-text mo na lang sakit. Tungkol sa diborsyo. Ayos, nakatipid ako sa abala. Naipaliwanag kay Emma. Sige. Narito ang mga record medical na hiningi. Juliet, may magandang balita ka. Mukhang masaya ka. Isa lang sa 3 pinakamalaking biyaya ng 3 biyaya. Buntis ka ba? guro. Pwede bang mag-half day ako? CJ, umalis ka na. Salamat. Aalis na ako. Hoy, Dr. William. Tungkol sa pinag-usapan natin, ikansela mo na. May lakad ako mamayang hapon. Teka. Anong nangyayari? Bigla na lang lahat busy. Nangako siyang darating ng 3 yan. Para sa diborsyo, di ba? Nasaan na siya? Kakumpirma ko lang. Papunta na siya rito. May dumating na. Narito na ang asawa mo. Juliet. Bakit siya narito? Seryoso? Asawa mo ba siya? Paano nangyari yon? Sandali. Huwag mong sabihin. Pagkatapos ng lahat ng panahon, hindi mo pa rin alam kung ano ang itsura ng tunay mong asawa? Ako. Isang beses lang kami nagkita. Sa kasal namin. Pagkatapos nun, dahil sa iba't ibang aksidente, hindi na kami muling nagkita. Sa huli, na-in love ako kay Juliet. Hindi ko inintindi ang hitsura ng asawa ko. Juliet, siya ba? Ang tunay kong asawa. Ang marriage certificate ay nasa iyo na. Buksan mo at tingnan mo. Ay tama? Si Juliet ang lehitimong asawa ko. Legal na asawa ko. Kung gayon, ako na lang. Ang nag-iisang tao, ang tanging na may karapatan sa kanya. Pero, parang buntis siya. Malalim na buntong hininga kahit sino ang nasa puso niya. O kung kaninong anak ang dinadala. Hindi ito magbabago, asawa ko siya. Ito ang katotohanan. TSK. Anong kinukutsa mo? Mas mabuting pag-isipan mo to. Ano nang dapat pag-isipan? Hindi ako. Makikipaghiwalay sa kanya. Ayaw mong maghiwalay? Eh siya? Nagbanta lang ako para sa'yo. Ang ayaw magpakalalaki ay duwag. Kailan ka darating? Hindi ka urong.
Paumanhin po, Ginoo, ikaw ang nagsabi, ang ayaw maghiwalay ay duwag. Kailangan ko to agad, bilisan mo. Bigyan mo ako ng telepono. Ako ang sasagot sa kanya. Pasensya na. Hindi ako. Maghihiwalay. Gago. Ikaw ang nangakong maghihiwalay, ngayon naman ay urong. Hindi ba't? Ito ang sasakyan ng mentor ko. Lumabas ka na. Huwag mo akong ipakita. Bakit ako apektado? Manatili ka dyan. Ay. Ang laking pagkakataon, Juliet. Mentor, ano ang ginagawa mo dito? Ako. Dumadaan lang ako. Ah, May problema ba? Anong nangyari? Kanina masaya ka pa sa trabaho. Bakit bigla kang naglaho ang saya? wala. May nakasalubong lang na baliw. Mentor, kung wala nang ibang usapan, aalis na ako. Hatid na kita. Ah, Ang galante naman. salamat sa paghatid sa akin. Kung wala nang iba, uwi na ako. Juliet. Hindi kaya niya namang napagtanto na mag-asawa talaga tayo. Baka, alam niya ang lahat. Baka may iba siyang lalaki. Kaya ayaw niyang aminin ako. Mentor, may problema ba? Juliet. Ano ako para sa'yo? Mentor kita. At, Ano pa? hindi na bale. Babalik na ako sa Ano nang nangyayari sa kanya? Ang kakaiba ng ugali niya. Emma. Tama ka pala. Napakaganda pala ng pagkatao niya. Nagkamali ako ng pagtingin dati. Ngayon, nais ko siyang inatan. Nais kong makasama siya. Tutulungan mo ba ako? Ikaw ang kumilos. Asawa mo yan. Kung ayaw niya, maglubog ka o magpakadrama. Uy, anong balita? Ang saya-saya mo kanina tanghali, humihingi ka ng day off. Bakit ngayon parang ang lungkot mo? Huwag mo na tanungin. Dapat sana, maghihiwalay na kami. Pero nang dumating ako, yung lalaking 1 taon kong hindi nakita, nagbago ang isip. Seryoso, 1 taon na kayong kasal. Hindi mo pa nakilala asawa mo. Nagkita kami minsan, pero nagkamali ako ng pagkakilala. Nako. Ngayon naman, nabingi ako sa curiosity. Hoy, di mo ba gustong makita ang itsura ng asawa mo? Para saan pa? Hindi ko naman siya makita. Pero nasa iyo ang marriage certificate. Nasa akin nga ito. Buksan mo, baka gwapo yan. Kalimutan mo na. Maghihiwalay na kami. Wala nang saysay ang itsura niya. Larawan lang yan, huwag kang mag-atubili. Tingnan mo ang iyo. Juliet. Ang asawa mo pala si Dr. William. Kaya pala siya. Ang asawa ko. Ano ako para sa'yo? Guro kita. At? Ano pa? Wala. Yung babaeng hinahangaan ko. Ako pala mismo. Dr. William, nandito ka na. Ikaw. Ang nakakaalam. Juliet. May isang tanong ako sa'yo. Dr. William, anong mga tanong ang meron ka para sa kanya? Ang asawa ko ay isang napakagandang baba. Dahil sa iba't ibang dahilan, hindi kami nagkita. Pero, kahit ganun, muling ako nahulog sa kanya. Dahil sa aking pagpapabaya, siya'y naghirap ng lubos. Ngayon ay nais kong bumawi. Sa palagay mo ba, mapapatawad niya ako? Patawarin mo siya. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon na magbago at bumawi. Juliet, pwedeng patawarin mo ako?
CJ, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Bitawan mo ako. May mga nakatingin. Hindi kailanman. Hindi na kita pakakawalan muli. Gising. Ang pagod ko. Hinabol ko ang tulog kagabi. Pero alas negatibo 11 na ng umaga. Anong ulam natin? Libre kita. Alaynan. Beef noodles. Tara na. Sabay tayo. CJ. Nga pala, gumaling na si nanay. Bakit hindi kayo manatili rito? Gusto niyang lumipat ng tirahan. May sarili siyang mga kaibigan. May plano sa pag-hike at tuwing weekend. Ayaw niyang maabala tayo. Malakas ang loob niya. Huminga ng malalim. Noong isinama kita sa noodle shop na ito, ano ang naramdaman mo? Noong una, magulo ang itsura. Pero nang nandito ka, na-realize ko, hindi pala importante ang lugar. Ang lambing mo. Ano? Ayaw mo ba kung magsalita ng ganito? Hindi. Mas gusto ko yung ikaw. Noong unang pagkikita natin sa ospital. Walang pakialam at kalmado. Ang astig. CJ, pupunta ako sa ospital. At magpapakaastig ulit. Tigil na. Tapusin mo ang noodles. Sobrang busog na ako. Tara, maglakad pa uwi. Para matunaw ang kinain. CJ. Ano nang iniisip mo? Iniisip ko, ang sarap sana na maglakad kasama mo habang buhay. Kaya tara. Maglakad tayo ng walang katapusan.